Morning guys. Mercedes-Benz itong sinasakyan natin ngayon. Automatic na Mercedes-Benz 172. Ang issue nito, no power steering. Ang steering nito is electric, driven by electric. So bagong palit lang ito kahapon ng steering rack, the whole unit itself from Germany. So pinalitan natin ng electric power steering rack, electric power steering. Ngayon iti-test drive natin ng long distance para malaman kung talagang sulit yung ginawa natin. Didiretso tayo sa M50 ngayon. M50 long test drive. Kita nyo yan. So malalaman natin ngayon ang mga electric steering kasi driven may mga motor yan. So more or less ang electric power steering motor merong copper brass, yung copper brass o copper wire. So yung copper brass in the long period of time mag-cause ng mag-corroded ito. May tendency na magkaroon siya ng corrosion o corroded yung copper brass niya sa motor. And then pag init na siya masyado, hindi na siya ng sobrang init na, so hindi na siya gagana. So pagka uminit na, hindi siya gagana. Tapos pagka mag cool down na naman yung motor, gagana naman siya. So yun ang rason kaya natin pinalitan yung electric steering rack nito, Mercedes-Benz. So ngayon bago ito, bagong steering rack, electric steering rack, electric power steering rack. Tapos galing pa ng Germany ito, 3 days bago dumating. Fully solid talaga yung dumating. Naka-box pa. So ngayon inatasan tayo ng boss na i-test drive. So test drive bago tawagan yung Sunday. Tawagan yung may-ari ngayong Monday para makuliktan na yung kanyang sasakyan. So beforehand test drive muna. Test drive so wala tayong gagawin, drive lang tayo ng drive. Masubukan tong bagong pisa ng galing Germany. Power steering rack. Ang power steering rack pala nito, electric steering rack dito, electric power steering. Mura lang naman ito, nagkakahalaga ng 4,500 euro. 4,500 euro guys. Mura lang yan.
pagka may pera kayo. So ngayon, hindi ako nag ano sa inyo, pero stop start ito, itong sasakyan na to. Pagka nasa traffic light nakahinto, automatic siya mag stop engine. Tapos pagka binitawan mo yung ano, brake, kusa siyang mag ano, stop start. Bago yung technology, ito yung bagong technology na yung mga stop start na car, hindi ako believe. Bakit nila ginanya ng giniba nila yung design ng sasakyan, stop start. Ito lang yung technology na hindi ako believe masyado, yung stop start ng mga sasakyan. So binabay natin ngayon yung ano, M50. Tapos ang mileage pala nito is 59,594. 59,594. So pupunta tayo sa may bandang Britas Bre. Cover natin na area na yan para sa long drive. And then 4.5 grand ang unit na ating kinabit nito. Maganda yung ano, maganda yung Mercedes, magandang batak. Maganda yung batak, lakas. Talagang ano, malakas yung Mercedes. Wala tayong gagawin, test drive lang muna. Ginawa nating steering rack, electric steering rack, power steering ng Mercedes. Saka beforehand, right after pag kabit natin ng power steering rack, sinabay na rin natin yung ano, tracking. Siyempre pagka meron kayong gagalawin sa mga suspension guys, suspension especially sa mga tie rod, inner tie rod, outer tie rod, kailangan talaga ng tracking yan. Tracking talaga para ano, sulit. Saka yung isang kasama ko nagtanong na hindi ba daw may lumabas ba daw na steering angle sensor. Sabi ko wala, dahil pagtanggal ko sa kanyang steering pinion nilagyan ko ng marka. So pagka magtanggal kayo ng ano guys, steering pinion, lalagyan niyo ng marks yung steering pinion para pagbalik, ibalik nyo rin in the same way, the same position na tutokma siya doon sa ano, minarkahan mo. Para ang kaso kasi niyan, pagka hindi nyo minarkahan, mag trigger yung kanyang steering angle sensor, magti-trigger. So yan, panibagong problema yan pagka magti-trigger yung ano, steering angle sensor. So para maiwasan yan, lagyan nyo ng ano, markasyon yung ano, steering pinion before kayo magtanggal ng
steering, power steering rack. Kagaya nito, bago ko tinanggal, nilagyan ko ng marka yung steering pinion para pagbalik, ibalik ko siya the same way, hindi siya gagalaw. Yun. Ayos siya. So yan lang yung mga modern cars kasi, kagaya nito, mayroong mga technology na dinadagdag. So every year meron silang technology na dinadagdag sa sasakyan. At least every year. Pero depende din. Meron ding ibang sasakyan na ano lang, yung parang normal lang, hindi na nila in-upgrade. Pero karamihan kasi sa mga motor factors o kaya mga car manufacturers, siyempre yan, competition yan eh. So kailangan nilang magpakitang hilas na mga ganito, which is naman talaga, dagdag sakit sa ulo naman talaga yung mga ganyan. Kagaya nitong stop start. Ano nitong stop start? Hindi ako believe ng stop start na technology. Alam mo, mas malakas pa nga yung gagastos ka ng fuel sa stop start eh, kasi ang buga niyan sa injector mas mas magastos kaysa continuous lang yung andar niya, which is normal. Hindi ako believe sa naka-invento nitong stop start na ito. Dapat tanggalin na ito sa mga susunod na henerasyon ng mga sasakyan. Panawagan sa mga engineering dyan, tanggalin nyo yung stop start. Walang naidudulot na maganda yung stop start. Dagdag sakit sa ulo lang yan, kasi pag masira yung stop start na yan, panibagong gastos na naman yan. So tanggalin nyo yan, mga car manufacturers. Huwag kayong mag-design ng mga stop start ng mga sasakyan sa ayos. Tigil na yan. Tayo mas lalong na yung technology nilagay niyo sa mas very much complicated. Yung iba ayaw na bumili ng mga bagong sasakyan, especially yung mga marunong na magkilati sa sasakyan, ayaw na bumili. Ang bibili dyan yung mga hindi marunong kumilatis ng mga sasakyan. Pero yung marunong, hindi bibili ng ganyan. Even me, kung may pera ko, ba't ako bibili ng ganyan stop start na yun? Hindi ako bibili. Hindi ako believe sa mga ganyan technology. Ano bang dudulot yan? Wala. Kung fuel economy ang pag-usapan during sa traffic, kano lang diferensya? Magka-diferensya lang yung mga ilang ilagay natin yung mga, basta hindi sila hindi magkalayo talaga eh. Linisan kasi yung stop start na sasakyan guys, para pagka nasa traffic light ka, kusang hihinto yung makina. Ang idea, pagka kusang hihinto yung makina,
save fuel. Pero hindi ako believe na save sa fuel. Hindi. Not totally believe na makasave ka sa fuel pagka stop start. No, it's not. It's just an additional features, guys, para dagdag problema. Pag masira, dagdag sakit sa ulo, tanggalin nyo yung stop start na yan. Shout out sa mga car makers dyan. Please stop making cars with the stop start technology. No, stop that nonsense. Stop start. Although pinag-aralan nyo yan, pinag-aralan talaga yan, yung pagkabit niyan, saka yung principle niyan. Pero for me, opinion ko lang to, my opinion is not really make big difference with the normal car and the stop start cars. So dito na tayo, guys. Na bye-bye na natin yung M50 mga 10 minutes ago. So far so good. Steering rack, electric steering rack, okay, looks fine. So maganda yung gawa natin. Mercedes-Benz E-Class 218 to 218 E-Class 172. Everything is on push button here. High-tech technology ang loob nito. Maganda yung kalabasan ng ating ginawa. Mind you, guys, ang power steering rack nito nagkakahalaga lang ng 4,500 euro. 4,500 euro, mga kaibigan. Kasi ang pisa galing pa ng Germany, order pa, dumating 3 days. Pagdating kinabit natin ng more or less 2 hours ang 4,500 euro. So may-ari nito, mayaman din yata yung may-ari nito. Kasi bago pa ito talagang bigatin yung may-ari. At saka flashy car ito, flashy, very flashy. Maganda naman manakbo talaga din. Ayos lang yun. So maganda yung tracking natin. Talagang steady lang siya. Steady lang siya. Steady yung malaman mo ang sasakyan, guys, pagka good ang tracking. Halimbawa, pagka nagda-drive kayo sa highway, straight yung daan, tapos bitawan niyo yung steering. Bitaw ng steering, pero wag yung bitaw na malayo ang bitaw. Pagka ang sasakyan steady lang siya, hindi siya papaling either sa kaliwa o sa kanan, ang
ibig sabihin yan, maganda yung tracking, maganda yung pagka-track, alignment, maganda. Pero pagka hindi bitawan nyo yung steering, tapos in seconds bigla siya ang kakabig sa either kaliwa or kanan, ibig sabihin hindi maganda yung pagkagawa ng alignment, four wheel alignment. Kagaya nito, pinitawan ko, straight lang siya within within seconds, straight lang siya. So, ibig sabihin maganda yung tracking, maganda yung pagkagawa natin, straight. And then isa pa dyan, pagka sa highway tapos nag-vibrate yung manubila, nag-vibration sa steering, ibig sabihin kailangan nyo ng wheel balance lang yan, kaya na-vibrate yung ano. Tapos i-check niyo yung gulong ninyo, kasi minsan yung gulong medyo may mga bulges at saka mga oval shape na minsan ang gulong. So ang gulong din, meron din siyang lifespan, 6 years, more or less 6 years. After 6 years mapapansin niyo yung gulong niyo magka-crack na siya, magka-cracking. Yung sa Bisaya pa, mga liki-liki ba sa guma, liki-liki sa guma, ano siya, mga after 6 years na, or 6 years, more or less 6 years talaga, maglabasa na yung signs ng gulong na magliki-liki, cracking. Tapos ano pa ba nga, since test drive tayo, road test tayo, usapan na lang natin din yung mga dapat pag-usapan sa sasakyan. Siya nga pala, may ni-rescue tayo kagabi na RAV4, 142 na RAV4, Toyota RAV4, arong fuel. Tapos nadaanan natin kagabi, kanina umaga binalikan natin, nag-start yung sasakyan pero grabing usok, sobrang usok kasi yung fuel. Hopefully hindi nasira yung turbo nun, hindi nasira yung turbo since talagang sobrang usok talaga, at saka walang power sa dami ng siguro na intake na arong fuel. So babalikan pa natin yun pagkatapos ng trabaho. Saka yung Ford Focus pala natin natablahan kasi ang akala ko mas marami ang petrol na ilagay kaysa diesel. Marami pa palang diesel yung na ilagay. So nilagay ko sa hindi ko alam na mas marami ang ratio ng diesel fuel kaysa gasolina. Pag yung gasolina nilagay natin sa wala kasi tayong mapaglagyan, so nilagay natin sa sasakyan na Focus. Ngayon ang nangyari, hindi na umandar yung Focus. So right after pagkatapos ng trabaho natin, i-drain ko naman yung i-drain ko yung fuel sa Ford Focus para mapalitan ng
pure gasoline. Talagang ngayon lang talaga siya bumigay. Dati nilaglag mix yung dati, pero ngayon lang siya hindi talaga umubra dahil mas maraming diesel siguro ang nailagay. Hindi ko lang nagkamali ako ng kalkulasyon sa ratio sa mixture sa diesel at saka petrol. So i-drain na naman natin yun. So yung tinakbo natin long distance na ito. Imagine from Dondrom up to Gori yung rumbo natin at the very end of this A50. Rumbo natin the very end. Yan tayo mag test drive para siya nga pala nung dindiagnose ko ito, sabi ko 100% talaga ang electric motor, power steering electric motor ang bumigay. So yung iba mayroong doubt, hindi talaga natin maiwasan yan, yung iba na mayroong doubt. Pero sinuri ko ng maigi ito before ako nag-decide na talagang electric motor yung bumigay. Kasi sa basic check walang power yung motor. Tatlong wires lang ang nito, contacts. Ang isa meron sa steering angle sensor, ang isa para sa ignition, tapos ang isa contacts sa electric motor na steering. So tatlong terminal. So talagang hindi tayo nagkamali, ang motor ang bumigay. So pinalitan natin, saka sinabihan ko yung visor doon na anything wrong, give me my P45. Ang ibig sabihin niyan guys, resignation. Diyan ako kasulit pagka nag-diagnose ako ng sasakyan, tapos hindi pumalpak ito, wala na akong mukha na maihaharap sa kanila. So pagka that time na pumalpak ako, hihingiin ko yung P45, which is resignation. So God hopes, God's faith and glory, God's faith and strength, na hindi tayo nagkakamali sa diagnose natin sa sasakyan. Tama yung decision natin na yung electric power steering yung bibigay. Kaya nga tayo nag-test drive ngayon, dahil to confirm na talaga yun ang sira. So far so good, ayos ang resulta. So yun guys, talagang long distance na ito.
Pag-usapan natin. Power steering. Ang power steering kasi guys, dalawang klase. Merong hydraulic power steering driven by the power steering pump. Power steering pump, so merong steering fluid. Yung fluid ang nagpapatakbo ng kanyang steering, nagpo-compress. So ito ngayon, electric ito, electric power steering. Ang nakaibahan lang yan, ang electric power steering is more accurate, very very accurate. Zero clearance, zero clearance. Yan lang ang kaibahan nila, accuracy, kaysa hydraulic, mga oil steering fluid driven. Yun ang kaibahan nila. Ang disadvantage sa electric steering at saka hydraulic steering, sa presyo. Diyan sila magkakatalo sa presyo. Mahal yung electric. Kagaya nito, 4,500 euro. So yun ang kaibahan kaysa mga hydraulic driven steering fluid. Mura lang ang mga pisa niyan, mura lang. Yung power steering pump, mura lang din kaysa electric. Electric kasi masyadong komplikado, very complicated. At saka hindi natin alam kung kailan siya tatagal, no? Kasi electric nga eh. Pero normally from the car manufacturers, mga spare parts makers, mayroong lifespan talaga, more or less siguro mga 5 years. Depende sa brand, depende sa paggamit, depende sa siyempre yung nagdadrive na rin. Kung inaabuso mo yung sasakyan mo, may mga basa-basa dyan, tapos nilubog mo sa mga basa-basa, nasa sayo na yun. Nilubog mo siya sa mga flooding, patay talagang dead ka talaga dyan, mga basa-basa. So yung mga paalala sa mga electric cars, electric driven cars, hinay-hinay kayo sa mga basa-basa, especially sa mga potholes na may mga tubig. Ang pinaka number 1 enemy ng mga electric cars, mga kaibigan, is yung tubig. Water is the worst enemy of the electrics in any other cars driven, but most especially yung mga electric cars lang talaga, dahil moisture. Normally yung mga terminals wiring connector, may mga water seal yan sila eh, mga water seal type, yung mga rubber, ilalagyan nila yung rubber yung terminal connector.
Water seal yan guys. Pero sa katagalan, pagka medyo luma-luma na sasakyan, yan siya luluwang, no? Maging manipis na siya. So luluwang, saka parang na ano na siya, parang na-cook, ganyan, na-compress na ba. So merong tendency na hindi na siya water sealed, merong papasok na dyan na moisture pakunti-kunti hanggang sa maging ano ito, sa ano, maging tawag ito, mag moisture yung sensor, doon na kayo magka-problema. So yun, iwasan ninyo yung mga ano, mga basa-basa guys. Iwas talaga tayo sa mga basa-basa. Huwag nyong ilub-lub yung mga sasakyan nyo sa mga ano, basa. At saka yung mga engine wash no. For me, hindi ko inaano yung engine wash, tawag nito, hindi ako papabor ng mga engine wash, no. Kasi hindi natin alam na one of the wirings hindi ano, no, yung mga connection hindi silyado, especially sa alternator parte, patay. So punasan nyo lang yung ano, makina guys, punas lang, huwag nyo lang basahin. Ang makina naman kasi decide talaga yan na ano ganyan talaga, magka-dirty talaga yung makina. Punas lang, huwag nyo lang basahin yung makina. Kasi pagka binasaan ninyo yan, di more na magka-problema kayo in the future, gastos lang kayo. So yan lang guys. So babalik tayo sa base mga 11 bigsak 11 para matesting talaga natin yung ano niya, puwersa niya. Hindi na talaga siya masira. Ulitin ko guys, yung steering, pag gumalaw kayo ng steering, especially sa mga steering rack, kung magpalit kayo, lalagyan nyo ng marka, put mark on it, steering pinion, para pagbalik meron kayong guide, at saka hindi na magka pulyaso yung steering angle sensor, mag-a-appear, magti-trigger. So ang steering angle sensor, design lang kasi yan na mga ano 180, ang ikot lang, hindi 360, 180 lang ang ikot niyan guys, on each side 180. Ngayon pagka natanggal kayo ng ano, steering
rack, tapos yung pinion inikot nyo ng pagtanggal, inikot nyo ng 360, wala na, bulyaso na yung trabaho. Kaya nga lagyan nyo ng marka para pagbalik, ganun din pagbalik, marka sa marka ang pagbalik, para iwas bulyaso tayo, no? Iwas pusoy ba ang tinatawag. So gaya nito, yung mga komplikado na mga sasakyan, yung mga sasakyan dati, yung mga walang mga steering angle sensor yan, yung mga lumang sasakyan, mga panahon na sasakyan ni Mampur, walang mga angle sensor yan, steering angle sensor. More or less nag-start ang steering angle sensor mga year 2000 or from 98 na yata, or year 2000, I'm not sure, but yeah, ganong year nag-start yung steering angle sensor na may nilagyan nilang steering angle sensor yung mga sasakyan. Some of the models wala. Tapos ano pa ba? Gusto niyo akong bisitahin, punta lang kayo sa aking Facebook page. Right after sa Facebook page ko merong link, i-click niyo yung videos. Meron ako mga videos, ebidensya sa mga ginagawa natin na sasakyan. So yun, to click videos and then watch, and then please subscribe na rin. Bago lang tayo nag-umpisa sa YouTube, guys. YouTuber ako. So dahil isa akong YouTuber, ako ngayon yung creator ng mga event o ng mga ginagawa ko. Ako yung YouTuber ako. So ako yung creator. So yan, lahat ng mga sasakyan na ginagawa natin naka-upload yan palagi. Malayo na ito, malayo na itong binaybay natin. Guri na ito, talagang sobrang layo na. This drive 2 hours, not bad.
Maganda yung daan dito. Tahimik. Nakataya yung posisyon natin dito, guys. Murphy's law, if something goes wrong, always goes wrong. But now there's no wrong. We just did the right thing, is to replace the power steering rack, and that's all. It's big good. It's all good. So ayos. This Mercedes-Benz 172 Mercedes-Benz, new power steering rack, electric power steering rack installed. Now we go for a test drive for 2 hours. Imagine that. You are only working 2 hours only for test drive. Come on. This is very good. Test drive is awesome. Road test is awesome. Oh, ganda. Sana all. Sana all, mga kaibigan. Drive tayo ng sasakyan na hindi sa atin. Test drive, road test. Yan talaga. Sana all. Thank you, Lord. Yung ano natin, diagnose natin. So, Gori, at the end of the M50 nito, guys, merong maliit na runabout. I-exit tayo. Pagkatapos ito, i-exit tayo, babalik tayo sa base. But before babalik tayo sa base, ito na tayo sa bahay. Inom lang ako ng choco. Kasama na din yun sa test drive. Test drive na din yun. Kasi test drive kahit saan saan eh. Kahit saan saan. Inom lang tayo ng hot choco. Hot choco. Super ganda sasakyan, guys. Super ganda. So mga 3 minutes marating na yan natin yung runabout, ang pinaka last na runabout sa Gori.
mag-U-turn tayo pabalik sa Dublin. So this is Gorey back to Dublin from the moon and back. Mercedes-Benz German. New installed power steering rack. And it's all good. And it's all, thank you Lord. Tama yung diagnosis natin. Talagang ano, maganda. Kasi ang motor kasi guys, merong ano, tamang ano ko talaga, copper brass corroded na, kaya yan na gumana. So 2 minutes marating na natin yung runabout. U-turn tayo, babalik sa base. Inom muna tayo ng hot choco. So before bago natin makalimutan, before natin dinegnose ito, yung sira, chinek muna natin yung mga fuses, tapos yung relay, okay naman lahat. Yung continuity ng wiring contacts, okay lahat. And in the end, sabi ko, motor, power steering motor ang problem. Tama tayo, power steering motor. Kakamot-kamot yung may-ari, laki man ang halaga para naling bumili ka ng equivalent ng isang sasakyan. Pagka love mo yung sasakyan, talagang gagastusan mo talaga. Gastusan mo talaga. Saka nanghihinayang din pagka halimbawa may sasakyan ka na ganito, Mercedes 171, tapos ang sira ganyang halaga, ikaw ba i-let go mo, ipa-scrap mo? Hindi siguro. No way, Jose. 171, ipa-scrap mo dahil wala kang panggastos na 4,500. There's no point. You have to dive. You have to dive na lang talaga. You have to dive. Somebody has to. Somebody has to. And somebody must to. Sayang, ang ganda pa na sasakyan eh. Tapos ipa-scrap mo dahil wala kang ganong halaga. There's no point na bibili ka ng bagong sasakyan, di ba? Bili ka man lang ng bagong sasakyan, tapos hindi mo kaya yung amount ng sira ng sasakyan, ka na lang bumili ng sasakyan.
pagka bagong sasakyan guys, whether you like it or not, expected talaga na merong pisa na bibigay at bibigay dyan. Kahit bago, kagaya nito, bago ito, meron talagang pisa na bibigay at bibigay talaga. Kahit anong ingat mo, bibigay at bibigay talaga. So dahil bago ito, lang hinayang yung may-ari na i-let go sa scrapyard kasi bago eh. Whereas kung mga sikan na sasakyan, lumang sasakyan, tapos ang sira, mahal, yan, pwede mo i-let go dahil luma na, tapos ganyan, luma, tapos not unless kung merong sentimental value ng sasakyan, talagang ano, kahit luma na, talagang i-maintain mo pa rin siya dahil nga may sentimental value, super attached ka na sa sasakyan, so kailangan mong gastusan talaga. Pero hindi masyadong manghihinayang ka lang sa sasakyan pagka bagong bili mo, tapos ano, nagka-aberya nang gagastos ka na malaki. Yun talaga. So ang kagandahan lang sa mga bagong sasakyan, may mga bagong feature sa loob, stereo, sound system, mga bluetooth, mga whatever, wireless, whatever. Yun ang kagandahan, mga bagong technology. Pero in addition sa engine, wala na. Engine performance, wala na silang masyadong naidagdag na technology sa engine. Ang naidagdag nila yung ano lang, stop start. Stop start, wala, hindi ako believe ng stop start na yun. Sakit sa ulo lang yan. So dito tayo sa may Rosler na runabout, ang pinaka dead end ng runabout sa M50 ng Guri. So pabalik tayo sa base, runabout na tayo. Iniscorte, Carlo, Dublin. Dito tayo sa Dublin. So pabalik na tayo sa base mga kaibigan. Pakita ko lang yung daan na binaybay natin. Ganyan yung daan natin. Yan yung binaybay natin na daan.